Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, bumabati po sa inyo mula po sa bulwagan ni Bathala na siyang pinakamakapangyarihan, pinakamahabagin at pinakamaunawain sa lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 ng Pebrero 2026. At ang ating pong papaksayin ngayon ay yung po bang pagpupumilit ng mga Marcoleta sa pagpapaliwanag na dapat tayo ay makipagkaibigan, makipagmabutihan sa China sa kabila ng kanilang ginagawa. Bayaan po ninyo na magkaroon po ako ng reaksyon sapagkat tayo po ay Pilipino at habang tayo po ay meron pang buhay na natitira, gugugulin po natin to upang makatulong sa pagtatanggol ng ating kalayaan, demokrasya, higit sa lahat, sovereignty o kaisahan ng sarili po natin kabuhayan, gobyerno at mga kulturang pang-Pilipino. Mga kaibigan, masasabi po natin na talagang medyo may depresya ang ating pong kultura sapagkat bilang isang profesor sa journalism, abay na papag-usapan po namin sa aming eskwela sa pagre-research po natin ang mga naging kadahilanan kung bakit nagkakagulo parati ang ating bansa. Mula nung sakupin po tayo ng Magellan, tayo po nung araw ay mayroon ng sariling batas ang Sumakwil Code at Panay Code. Meron na po tayo sariling relihiyon, meron na po tayo sariling mga pag-uugali, mga awitin, kultura. At ito po ay pilit na binago ng mga Kastila ng kanila pong sakupin ang ating pong bansa at kanila pong nilipol ang aming mga ninuno, ating mga ninuno, mga lolo ng aking lolo, at ginawa pong alipin hanggang tayo po ay mas pasakamay ng mga Amerikano. Akala ng ating mga ninuno ng araw ay makakabuti na sapagkat sumusuko na ang mga Kastila sa walang sawang pakikibakan nila Antonio Luna, Andres Bonifacio, sa kanyang kapatid, mga kaibigan, at ang mga magigiting na katipunero. Natatalo na ang mga Spanish, mga Espanya, mga Kastila, mga kaibigan, nung nagkaroon po ng pagbibenta ng ating bansa. Binenta ng Kastila sa mga Amerikano. Ang kadahilanan, gusto ng mga Amerikano na sila naman ang maging Panginoon, sila naman ang mambubusabos, sila naman ang magiging colonizer ng ating pong Pilipinas, ng ating pong lahi. Ayan po sa pamamagitan ng Treaty of Paris na kung saan nagkapirmahan, nagkabayaran 20 million pesos para po sa bansang Pilipinas. Pinagbili ito ng mga Kastila, mga kaibigan, at hindi man lamang tayo inimbita bilang mga Pilipino, bilang mga nakatira po dito sa mga pulo ito. Hindi po tayo inimbita na maging kapartner na tayo pumapayag o maging witness man lamang. Hindi po tayo naging observer, tagamasid. Hindi po tayo sinali. Ganyan po kabusabos ang tingin ng mga dayuhan sa ating pong mga kalahi. At ito ang siyang aking binibintangan kung bakit parang walang nagmamahal sa ating bansa sapagkat napanganak ang ating mga lolo na wala po silang bansa. Ang bansa nila, kinamulatan, nakikita nila ang kanilang amo ay mga puti. Sila ay binabatukan, sinisipa, sila ay kinokontrol ang kanilang pagkilos, ultimong kanilang pananamit. Hindi pwede nakatakin o nakapasok, kailangan nakapalabas. Hindi pwede may kwelyo, kinakailangan walang kwelyo.
Hindi pwedeng pitis. Kailangan maluwag. Hindi pwede yung makakapal at magandang tela. Kailangan ay katsa, parang yung ginagamit po sa mga arena. Yan po ang pambubusabos sa atin at lumaki po ang ating lahi sa ganyang uri ng kultura. Ngunit tayo po ay nakapag-aral na. Tayo po ay nagkaroon ng kabulatan. Tayo ay natuto na bawat isang tao sa buong mundo merong bansa, meron siyang bahay na dapat tuluyan, meron siyang bansa na dapat tayuan ng bahay, meron siyang mga kababayan na dapat niyang pakisamahan, meron siyang sariling kultura na dapat niyang pagyamanin, at yan po ang ating pong kakulangan bilang bansa sapagkat patuloy po tayo masyadong binusabos ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano na ating pong pinapalakpakan, mga Amerikano na ating ginagalang, pinipilit parisan, na ultimong ating pong salita, ang ating wika ay busabos ng ibang wika, ang ating bandera ay busabos ng ibang bandera, ang ating pagkatao ay ating kinahihiya hanggang ngayon, 2026 na. Nagpapaputian pa mga Pilipino at pag kung sino mas maputi, mas superior, at kung sino mas maitim, mas dukha o mas mababang klase. Hindi po tayo kasali dyan. Mas mataas po tayo kaysa sa mga pananaw na yan. Hindi sapagkat ako po ay maitim, pero sapagkat akin pong natanggap na ako'y Pilipino, meron ako dapat sariling tahanan, meron ako dapat sariling pamilya, may sarili akong bansa, may sarili akong bayan na tatawagin kong akin. At ito, pag inaagaw, abay ito, sukdulan na pag tayo hindi kikilos. Ang problema, kaya po tayo na high blood, nagagalit, ito ang bansa na pagka ang interes ng ibang bansa ay pinaglalabanan, nahahati tayo. Merong kumakampi sa ating kalaban, kahit anong panahon na hapon. Kakampi ang Pilipino, mga traidor, mga makapili sa mga Hapon na masyado pong malupit. Mga Pilipino ang kumukuha pa ng mga Pilipina upang gawing pang-aliw sa mga Hapon, sa mga sakang kung tawagin po nung araw. Pilipino po nagre-recruit niyan. Ang ibig sabihin, nung araw pa, meron na tayong mga Marcoleta. Nung araw pa, meron na tayong mga Robin Padilla, meron na tayong Cayetano, meron na tayong mga traidor na Pilipino sa ating sariling bansa. Ang aking pinagtataka, bakit hindi tayo nagagalit? Bakit para bang sinasaluduhan pa yung mga yan? Bakit pa tinatawag na kagalang-galang? Bakit pa natin pinapayagan na maging senador? Bakit hindi natin yan isnabin, deadmahin? Kaya kung maaari nga, patuhin ninyo yan ng mga Marcoleta na yan ng bulok na itlog, na kamatis, o kung wala kayong makuha niyan, patuhin nyo na lang ng tunay na bato. Hindi ko po kinahihiya yan. Tayo po ay profesor, tayo ay manunulat, tayo po ay lehitimong journalist, masyado po tayong pinakamatagal na yatang practicing journalist sa bansa natin ngayon. Ako po yan. Isa po ko sa mga 10 siguro. Yung mga iba mas bata po sa akin. Ganun pa man, yan po ay meron po tayong ebidensya na tayo ay legitimate na manunulat. Meron po akong aklat yan. Bayan ko na pakita ko sa inyo sapagkat nalalapit na po ang reprinting nito. Ito po ay ilulunsad na naman namin pagdating ng Mayo 11 sa University of the Philippines. Samantala, sa ngayon, inuubos po namin ang mga 300 pa yatang kopya nito upang may magamit po tayo sa reprinting. Ang bawat isa po nito ay 1,000 piso. 200 piso ang printing cost. At yung iba, mga kaibigan, bayaran ninyong
yun ay kabayaran ng aking pong pagsusulat at ang aking talento. Ang masasabi po natin dito, nandito mga kaibigan, ang kabuungan ng ating pong lahi, nakasulat po rito, katraidoran ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino, kagunggungan ng mga Muslim na kinikilala pa si Duterte sa kabila ng kabuktutan ni Duterte, pagpapabomba ng mga moske, pagbomba ng Marawi City. Abay, meron pa mga Pilipino kumakampi, meron pa mga Muslim kumakampi pa kay Duterte laban sa akin. Kakapi ko na masyado talaga itong lahi natin. Ganun pa man, hindi po tayo give up. Papagpatuloy po natin ang ating pagmumulat sa ating mga kababayan. We should ostracize these punks, these scalawags, this is scum of word. Hindi po scam yan, ha? S-C-U-M, scam. Mga basura ng ating pong lipunan, basura ng ating pong bansa, yung mga traidor, mga Marcoleta, mga Cayetano, at mga kurat na Villanueva, Escudero, at kung sino pa. At mga Duterte, ba't hanggang ngayon, meron pa kumakampi kay Duterte? Bakit? Yan ay pag-alipusta sa mga maraming pinatay. Kakampihan nyo, nagmumura sa Diyos, kakampihan ninyo, hanggang ngayon Duterte kayo. Kayo'y nagmumukhang mga tanga sapagkat minura ang Diyos. Nagkunwari na merong kontra-droga. Yung pala, pamilya nila ang pinakamalaking drug lord dito sa ating bansa. Ang daming pinapatay. Maraming lumuha. Kumakampi kayo kay Duterte. Hanggang ngayon, meron pang DDS. Abay, hanggang ngayon, meron pang Marcoleta. Kaya pakisabi dyan sa Marcoleta na yan. Pag nakita ko yan, sasabunutan ko yan, sasapakin ko yan bilang tungkulin ng isang Pilipinong nais maglingkod sa kanyang bansa. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!